Ngayon, magsisimula na tayong gumawa ng mga task for Jamie. I'm very excited na gumawa na ng mga sample task because ito talaga yung kailangan yung matutuhan. Kung paano nga ba talaga gumagawa ng task ang isang executive assistant or virtual assistant, general virtual assistant man yan, na nakafocus sa calendar management. So we're going to focus on that sa following videos so that alam nyo din kung ano yung mga situations na possible iba to sa inyo ng mga clients nyo and paano yung possible na approach na gagawin nyo based sa, of course, sa experience ko, my best practices, tips ko, advice ko, and based na din sa mga na-experience ko na before, ganyan. So, let's start with this. But before that, let's first discuss first the calendar preferences. Because as we all know na, syempre very important din naman na may mga preferences tayo. Di ba nga kanina, nalaman na natin yung color coding preferences ni Jamie. So, ito na yung color coding preferences ni Jamie. But very important din na alam natin yung general preference ni client. So, itong preference or yung client's profile na to guys, hindi naman importante or hindi naman kailangan na sasabihin mo pa sa client na, oy client, ginagawan kita ng preferences ha, ganyan-ganyan, so nakalista na yan. So, hindi naman kailangan, hindi naman siya required. And siguro mas maganda na rin na wag mo na lang sabihin sa client because you're doing this for you to make a better job. So, better performance, of course, you remember everything, wala ka na may miss, mas nagiging mataas yung attention to detail mo. But, this preferences sheet, so kumbaga, ina-update mo siya as time na, dumadami yung preference ni client, depende sa usapan nyo man yan or virtual man yan, communication man yan via communication platform or other things na basta nalaman mo lang, ito yung preference ng client, ililista ko to. So, kumbaga, para maging maganda lang yung performance mo and hindi mo na siya uulitin na nagkamali ka na before, magkakamali ka pa ulit going forward. So, that's the purpose lang naman nitong client's preferences sheet. So, meron tayong ditong preferences and very important na alam natin yung mga preferences. So, meron nga tayong nilista dito. Kung alam nyo na nasa Brian Free Resources to, meron tayo ditong client's preferences. So, ito lang naman ay hindi naman limited dito lang, but this maybe can be a guide or pwede na natin itong gamiting guide para sa inyo kung ano yung mga possible nyong tanungin or possible na dapat nalalaman nyo sa mga clients nyo, ganyan. But again, hindi nga limited kasi even, for example, this, yung sample, natin, preferences ni Jamie, makikita nyo na hindi naman niya fina-follow to. Kumbaga, syempre, bawat tao, bawat executive, iba-iba yung mga type ng preferences nan, okay? Makita nyo, meron tayong hard stop time. So, kailangan daw, sabi ni Jamie, na 5 p.m. ay tapos na yung work niya. Why? Kasi mapapansin nyo guys, di ba nga, 5 p.m. din naman talaga yung hard stop niya everyday. Mapapansin nyo yan. Kaya nga preference niya din because he's going to pick up his kids pa. So, yan. So, calendar visibility din. Priority levels for types of meetings, ganyan. So, may mga priority level yan. Ano yung pwede mong attendan, ano yung hindi pwedeng i-adjust or i-move, ano yung pwedeng i-adjust naman, ganyan. Para at least hindi mo na kailangan tanongin na client, adjust pa ba natin to, ganyan. So, di ba nga, parang pabalik-balik yung conversation, haba lang yung conversation nyo if pabalik-balik kayo. So, meron din dito meeting scheduling, ganyan, kung gusto nyo ba ng mga breaks between meetings, kasi magagamit natin to mamaya, lalo na kapag nag-situational na tayo or may mga scenarios na for example, binigyan ka ng task ni client or may nagpapaschedule ng meeting. So, reminder settings, preferred meeting length. Ito daw yung preferred meeting length ni Jamie. So, hindi ko na di-discuss sila ng sobrang haba kasi babalikan ko na rin naman sila mamaya kapag nag-discuss na tayo ng specific situations. So, advanced preparations, pag-accept ng last minute meetings, time travel, time zone considerations, blocking time for deep work, yan. Pansin nyo yan, frequency of reviewing, special days off, personal appointments, important dates, and so, kanina, nalaman na natin na meron siyang mga professional colleagues, di ba? Sa Brian Incorporated, ito yung mga key employees niya. Meron tayong employee name, role, hire date, reporting to priority level. It's also important, guys, to take note ng mga contacts ng client mo. Kasi parang hindi mo na pabalik-balik sino ba to, ano ba yung level of formality na kailangan ibigay mo sa kanila when, for example, you're creating email, ganyan. So, mapansin natin, meron tayong mga investors dito, yan, meron din tayong priority level, meeting context, kung, mapagkwentuhan nyo ni client, pwede nyo siyang in-note dito, and then kailan sila nag-meet, hindi na makailangan yung specific date, but, kung kailan lang year, ganyan, para lang alam mo yung level of connections nila or gano'n na ba sila katagal magkakilala. Ano yung current role nila, and then ano yung company, so meron tayong
mga investors dito, meron tayo dito mga vendors, meron tayo dito mga previous colleagues niya, meron din naman tayo ditong mga ano ba 'tong mga 'to? Ito yung mga mentors niya, and then meron tayo ditong mga people na very important din naman. So board member, meron tayo ditong mga nakita niya sa mga conferences, mga ganyang bagay. And then dapat alam mo din kung kailan sila usually nagkikita. So kung may, of course, nakita na yun for sure kasi hindi mo naman sila ino-note kung hindi naman sila nagkita, 'di ba? So meron tayo dito, ni-note din natin 'to. Makita niyo na same lang din naman yung name na nandun. Pero we're going to take note of the kailan ba sila usually nagmi-meet considering the time zone difference. Pwede niya bang i-override yung other meetings kapag nagpa-meeting siya, ganyan, importante ba siya? So, duration usually, preferred meet setup, virtual ba or personal, and then kailan sila huli nagkita, kahit lang based sa calendar, kailan sila huli nagkita ni Jamie. So, ito din yung iba, makikita nyo na very important to guys, lalo na mamaya kapag nag-sample task na tayo. So, ayun lang naman, I hope this video and I hope na linawan kayo kung gaano ka-importante yung preferences. Kailangan mo ba siya sabihin kay client? Kailan mo ba siya ginagawa? So, next time, we're going to address some scenarios na and then let's apply what we've learned.